Hi everyone! Mayad-ayad nga adlaw sa inyo nga tanan. Welcome to my vlog! Have a great day always, and I pray that you all well. The stories, our stories. The Domos Nazareth Renewal Community individual stories to tell through question and answer portion on the spot. Hi! Andito kami ngayon sa Ridge Park. Ako nga pala si Risa Delgado. Okay. Sis, when did you find the NRC? Kailan mo na yung DNRC, yung Domos Nazareth? Bali, in-invite ako ng sister ko. Sino si sister mo? Si Sister Flor. Tapos, what are the things that makes you keep coming to the NRC? Yung pakalit-balik ka, ano ba yung naano mo na? Siyempre, dito ko talaga natagpuan ang Panginoon. So, ang dami ko na kasing inaati na noon, pero ang puso ko dito lang nanatili sa DNRC. Wow! O, diba? How the NRC changed your life? Ay, sobra. Ang dami niyang binago sa buhay ko. Ay, para ako naiyak nito. Ang dami niyang binago sa buhay ko kasi marami. Hindi lang dahil sa blessing na natatamasa ko, kundi siyempre sa attitude ko, sa buhay ng family ko, sa mga anak ko. Message to everyone. Message mo? Kahit anumang pagsubok anong dumating sa buhay niyo, talagang dapat nandyan ang Panginoon. Tapos manatiling, ang faith mo talaga dapat malalim. Kahit anong pagsubok yan, huwag kang aalis. Kasi mas malalang problema ang matatanggap mo kapag umalis ka. Yun yung, kasi karamihan yun talaga. Kaya ako, kahit anong pagsubok ang pinagdaanan ko, andito pa rin ako sa DNRC. Sa loob na siguro 17 years na ako. Basta matagal na. Maliliit pa yung mga anak ko. Yun. Favorite Bible verse? For God so loved the world. Why? Sabi nga niyan, ano ba yung ano niya? Kasi yun yung inano ko talaga pinanghawakan. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi tayo mapahamak. So yan talaga yung pinanghawakan ko kasi kahit saan ako pumunta, lagi kong kasama ang Panginoon, ramdam ko ang kanyang pagmamahal. Amen. Sige, thank you, Sis Risa. Thank you! Hi, I'm Sister Ben. When did you find the NRC, Sister Ben? Matagal na rin siguro, almost 17 din, almost 17 years na rin ako sa Domos. Who invited you? Yung by flyers. Flyers. Walk-in. What are the things that makes you keep coming to the NRC? The NRC is my second family. O yun na talaga kasi doon ko natagpuan yung loving na although may mga ups and downs sa pagiging member ng community, pero nandun pa rin yung caring and loving ng mga kapatid namin natin sa DNRC. How the NRC changed your life? Kasi marami. Number one, yung pagiging pagpasensya kasi talagang magagalit din ako dati. Tapos and then, yung sa pag-abot naman sa ano na ako ngayon, yung hindi na ako masyadong, dati mahigpit ako noon. So yung mahaba na yung patience mo. Kasi noon mahigpit ako sa mga pamangkin ko. Ngayon wala na. Hayaan mo na sila. Message to everyone. Keep going lang sa DNRC. Huwag tayong magsasawa. Kasi yan tayo laging ginagabayan tayo ni Lord. Talagang maganda ang community. Maraming nagpe-pray sa atin in case na may mga di tayo magagandang nangyayari sa buhay natin. Andiyan pa rin si DNRC para tumulong sa atin. Okay. Favorite Bible verse? Psalm 51. Ano ba
Be merciful to me, O God, because of your constant love, because of your great mercy. Okay, why? I know I'm a sinner. So, dahil, yan ang pinanghahawakan ko dahil, yan yung sino ba yan? Yan ang gusto ko sa, kasi, totoo talaga makasalanan tayo, kaya nga, patuloy akong humihingi ng gabay, tatulong ng ating community DNRC. Hindi ako mas nasa ang aking Thank you, Sister Benz. Hello, Brother Paul Blanco. I joined Domus mga 18 years ago. Wow, matagal na. Ang CLSS ko ay Oo. second batch kami ng 2007. That was October 2007. Wow, alam na alam yung date. Ever since then, I'd stay there, grow, shrink, grow again, receive wonderful graces Oh. through the community. Who invited you, bro? It's just the CLSS flyers. Oh. Oo. What are the things that makes you keep coming to the NRC? Being inspired by the people who work hard, even in trials, nagsiserve pa rin, nag-evangelize pa rin. So, it fuels as well me to be like them. In spite of my failures, tinawag ka pa rin nila. Oo. How the NRC changed your life? It changed a lot. Mas naging busy ako sa pagpapalago, hindi lang ng aking sarili, but to also share the goodness of the Lord for us. Amen. Message to everyone. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa community and sa lahat ng mga nagsisik ng kanilang spiritual growth. Find a community that will help you, fuel you, even at times na ma-hurt ka. Pagpatuloy mo lang. What ang favorite Bible verse? Sa akin, Psalm 23, because the Lord is our shepherd and there is nothing to show. Why? Dahil tawagin ka man ng mundo, si Lord pa rin ang magiging tunay na kailangan mo. Amen. Thank you, brother. Hello, I'm Rowena San Lorenzo, part of the Domus Nazareth Renewal Community since I think 1 decade. Wow, tagal. 1 decade. Oo. Who invited you, Sis This is a requirement for the Center for Christian Leadership to be part of one of the community na nahawakan ng aming Center for Christian Leadership, which is CCL, under of Brother Ed Villaponte. What are the things that makes you keep coming to the NRC? Oh, number one is not only because of the requirement, because of the fellowship, to be more on deepen our relationship with the Lord, with the community, and then maraming kamatututunan sa Domus. Okay. How the NRC changed your life? The DNRC, How? siguro yung yung pagiging timid ko. Kasi nakakatawa itong makasama ko dito. Very, very open, and then may mga kasama rin ako na hindi ko na-expect ganun ka-joke-la. Mahilig mag-joke. Pero yun hindi siya masagwa. Pero nakakatuwa lang kasi yung sense of humor nila, especially pag gagamitin nila sa teachings, nakukuha agad. No? So may nakukuha akong na magagamit ko rin pag ako ay mabibigyan ng assignment. Ganun. Masarap silang kasama. Professional ang dating at saka organized. At saka number one na nila, alam nila kung saan sila patungo, kung saan sila dadali na Panginoon, doon nila ako hinahatak dito. Kaya sabay-sabay kami lalago na kung saan ibibuild namin yung kingdom ng Panginoon at ang magiging product namin ay pagkakaroon ng panibagong buhay. Yes. Message to everyone. To all DNRC members, I hope magkakasama pa rin tayo hanggang sa uli sa mga natutunan natin sa LBS with the help of Brother Angel na ma-apply natin, and then magkakasama tayo dun sa kung saan sinasabing Heavenly Kingdom. Yun lang po. Amen. Favorite Bible verse?
Ako, favorite. Siyempre, number one na sinasabi, pinaka-favorite natin na God so loved the world, di ba? That's the reason kung bakit binigay ang Panginoon sa atin. Kasi doon naman talaga, doon nag-start kung bakit tayo naging Kristiyano. Because of kung ano yung ginawa ng Panginoon, na sakripisyo sa bawat isa sa atin, na kung saan mas natin nakikilala ang tunay na pag-ibig at tunay na pagsasakripisyo. Thank you, Sis Meng. Ayan. Ako si Imelda Casabon. Okay. Sis Imelda, when did you find the NRC? Ay, ano na hindi ko na matandaan. Tapos, who invited you? Si Sister Ding. Oh. What are the things that makes you keep coming to the NRC? Ba't pabalik-balik ka ng the NRC? Kasi yung marami kang matututunan dun sa kasi sa DNRC. Tsaka marami kang magiging kakilala. How the NRC changed your life? Paano ka binago ng the NRC? Ayun, yung natuto na akong magdasal ng may oras yung pagdadasal, bago matulog, bago kumain, natutulog kayo sa linas. Message to everyone po, Sis Imelda. Anong message mo sa lahat? Ang message ko sa lahat sana mas lumago pa yung ang DNRC at mas maging maganda pang samahan ng lahat sa DNRC. Oo. Sis Imelda, favorite Bible verse? Meron ka bang favorite Bible verse? Yung yung kasi yung natatandaan ko lang yan Yung John 10:10. Ano po yon? Ano nga ba yun? Ano ba yun so, God so loved The world that He gave His only Son. Di ba yun? Oo. Hindi ko din maalala. Bakit yun yung favorite mo? Kasi yun ang Sinacrifice ni God yung yun yung para masave. parang naano ko yung Panginoon, nakilala ko nung kasi Parang feeling mo sinisave ka niya parate. kasi naman siya talaga dito para i-save tayo, para tulungan tayo. Oo. Ayan. Thank you, Sis Imelda. I am Mariladine Blanco, a teacher and a mom and a wife. Oo. When did you find the NRC? When? Year 2016 sa St. Francis. Nakita ko lang siya sa TARP Oh. ng may Jesus Encounter doon. June 16 yung Jesus Encounter. Grabe. Alam mo. Ako nakalimutan ko na. What are the things that makes you keep coming to the NRC? Keep coming? Paano ko ba Oh. masasagot? Before. Ngayon nandito ka. Before. Siguro dahil hindi mo kasi makikita yung happiness sa kung saan lang When you hear message, the word of God, parang you praise Jesus, parang complete kasi yung buhay mo. Kompleto. Then yung wala. How the NRC changed your life? Marami. Gaano karami yan? Ako, no? Kasi diba, dyan ako natutong mag-praise, dyan ako natutong mag-lead ng prayer, magbasa ng Bible, kasi hindi talaga ako kasi lumaki ng, sa family na religious. So, dyan ako natuto. Oo. Message to everyone. Message to everyone sa DNRC. Thank you kasi because of the NRC, nahubog yung faith, nagkaroon ako ng knowledge about the Word of God na hindi mo siya makukuha sa labas kung hindi ka talaga
magbibigay ng effort. Kasi sa DNRC, pinapaliwanag nila kung ano ba yung ibig sabihin, kung saan ba siya nanggaling, ano ba yung history niya. Kasi pag sa mass, explain ng pare. Pero sa DNRC, na ipapaliwanag kung ano ba talaga yung purpose, kung saan ba nanggaling, ano ba yung talagang history ng ating church. Yes, favorite Bible verse. Favorite Bible verse, di ko sure kung Ephesians 3 verse ko yun. Pero ang nakalagay doon, I have chosen you. You did not choose me, but I have chosen you. Oo. Explain why. Explain why, nabunot ko kasi siya sa isang retreat, yung word, yung state ng verse na yon. So pinandaan ko yon na hindi pala ako yung pumipili kay Jesus, pero instead He chose me. Sa kabila ng hindi naman ako worthy, pero pinapasabi niya sa akin na pinipili pa rin niya ako kahit na ano man ang mga weaknesses ko sa buhay. Wow, thank you, Sister Beth. Hello, I'm Alice Bermudez. I'm one of the member of Music Ministry Alto. Okay. When did you find the NRC? When? Oo, It kailan? was 2000. Wow. Who invited 2000. you? Mercy, Sister Mercy. Friend ko kasi Sister Mercy since URC pa kami. So, in-invite niya ako. Yun. Yun talagang- Tuloy-tuloy na siya. What are the things that makes you keep coming to the NRC? Siyempre, yung brotherhood, tsaka yung commitment. Lately na lang hindi kasi talagang malayo eh. Pero talagang, yun nga, nagkaroon tayo ng pag sinabing merong gathering, yun, as much as possible, I find time. Kasi talaga iba yung relationship, iba yung brother. Tsaka yung makita mo kasi tayo, kasi dito sa Domus. Since nag-start kasi, syempre, di ba, maano mo yung mga problem mo man. Kasi makikita mo talaga na hindi lang ikaw may problema, marami. Lahat kayo halos may problema. Kasi sharing, gano'n, gumagaan. How the NRC changed your life? Ay, marami. Marami siya in a way na sa spiritual. Pero more on mas marami siya na, yung mga hindi ko ina-expect noon, na ganun pala mangyayari. Gaya noon, meron kami, trinain kami sa worship, yung sa talk, nag-lead kami, gano'n, nagtatalk. Tapos yun nga, hindi ko ina-expect na, wala naman sa isip ko na magturo. So, nagturo, Nung after that, yung mga training namin sa community, yun, bigla na lang napasok ako sa school, tapos nagtuturo na ako. Ganun, sabi ko, ito pala yung May parang, leading. ni Lord na, magtuturo pala ako. Na hindi ko ini-imagine sarili. Magtuturo pala ako. I-camera siya ako eh. Wow. Ikaw? Saka meron akong stage fright. Wow. Tapos yun nga, pinag-MC pa ako, di ba? Oo. Hindi ko akalain, biglang magagamit ko pala later. Oo. Message to everyone. To everyone, To the end. Oo. to everyone, yun nga, love you all. Wow. Verse up, sa akin to message din sa akin ni Lord to during my baptism kasi nag-ano ako bata ko ng gift. So binigyan niya ako na through, hindi naman tayo maano dapat sa Bible cutting, kaya na talaga ito yung keep on repeating niya, buksan mo sa John. Sa John 14:27. Yan pinangahawakan ko kahit ngayon, kahit maraming problema. Talagang sa John 14:27, yun nga yung sabi, I leave you with a peace. A peace that the world cannot give to you. It's only through God. Yes. So yun talaga sis yung pinangahawakan mo. Oo. Yes. Kahit anong problem talaga. Siya, pag inanong ko, sabi ko, oo nga, napapansin ko nga, kahit na napakabigat, kahit parang mo, pinagsaklibuan ka na, ayan na, yung talagang wala na. Pag naisip ko, sabi ko, parang hindi nga, yung hindi mo maano, kasi nandun yung pinangawa, I leave you with the peace. Yung talaga pinangawa ko, talaga totally surrender ako doon. Yes. Thank you, Sis Alice. Thank you! Hi, good morning po. Ako po si Sister Chuchi from Domus Nazareth at member din kami ng St. Francis Music Ministry. Yes. When did you find the NRC? Siguro 2006 pero hindi pa kami Domus.
umaattend pa lang kami kay Brother Arnel. So, sino nag-invite sa inyo? Actually, wala eh. Walang nag-invite sa amin. Basta natatanda lang ni Brother Angel, naging guest si Brother Arnel sa isang seminar. Parang ano yun, si LSS din. Pero mga ano yun, sa Oasis of Labiat, mga artista. So doon namin nakita si Brother Arnel. Doon. Tapos nag-guest siya sa St. Francis. Since kilala ni Angel, umatin kami doon. What are the things that makes you keep coming to the NRC? Siguro yung gusto na rin na, kasi kumbaga, parang pareho kami ni Brother Angel. Parang, kasi nung ako tinawag sa, una ako tinawag sa simbahan, sa music ministry ng Our Lady of Fatima. So parang, gusto ko yung ng simbahan, nakikinig ka ng talk, that time, magaling yung aming speaker na si Brother Arnel. So, yun, nawili kami ni Brother Angel. How the NRC changed your life? Ay, grabe. Kasi, syempre, sa katulad ko na nagsisimba ka lang, no? Nakikinig ka lang ng homily ng pare, pero napakakulang. Pero nung nasa Domus kami, doon ko na kahalagahan ng Bible, tapos hindi lang yon yung pagiging ikaw, no, yung talk na narinig ko kay Brother Arnel, hindi lang yung kumbaga babaguhin niya lahat yung sarili mo kasi doon sa mga sinasabi niya, yung naging buhay ni Jesus na tapos yung mga trials sa buhay, so ganoon. So, message to everyone. Siguro ang message ko sa mga nakikinig kung sino man kung saan man makakaabot tong aming join kayo sa kung ano man meron sa simbahan kasi dito makikilala mo yung sarili mo, hindi lang ang ating Panginoon, kundi doon mababago yung buhay mo kasi makikita mo yung kahalagahan ng pagmamahal mo sa Panginoon at the same time doon sa mga tao nangangailangan. Siyempre nga, love God, at of course, mahalin mo rin ang neighbor mo. So yun lang. Favorite Bible verse? I think yung Roman chapter 10, yung whoever believes in me will not be disappointed. Why? Kasi every time, siguro kung titignan ko yung buhay ko, nung ako yung nag-asawa, kami nagdalawa hindi ko alam kung paano ko nabuhay yung mga anak ko, paano namin na yung challenge sa amin, yung mga trials. Siyempre, pag ikaw nagpapaaral ng mga anak mo, siyempre, minsan yung financial mo, di ba napakahirap ko yan? Umuupa ka, nagbabayad ka ng service, nagbabayad ka ng renta mo sa bahay, tapos yung everyday na kinakain mo pa, no, sa mga anak mo. So, parang doon ko na-realize na talagang ang Panginoon hindi kami pinabayaan. Amen. Thank you, Sister Chuchi. Okay, thank you rin. Ako si Angelo. Yan, Angelo. Taga Domus Nazareth Renewal Community. When did you find the NRC, bro? That was 25 years ago. With St. Francis. Who invited you? Actually, nakita namin yung si Brother Arnel. So, naging speaker na namin siya sa Mega Mall. So, nung nakita ko na merong Bible overview sa St. Francis, umattend ako. And then, hanggang ngayon. Wow. What are the things that makes you keep coming to the NRC? Of course, siyempre, pinakilala sa amin ng Panginoon. Ang Panginoon ang namin, ang nagiging batayan namin. Bakit kami patuloy na naglilingkod at umattend sa Domus Nazareth. How the NRC changed your life? Marami. Of course, siyempre, yung mga worldly things. Hindi ako masyadong, lalo na during my prime time, masyado yung tawag sa worldly things. Pero, siyempre, pagka nasa Panginoon ka, nababalance mo. Hindi ka masyadong you don't dwell so much sa mga worldly things. Yes po. Message to everyone. Siguro magandang message yan is let us continue to know God. Kasi you cannot love God whom you do not know. You cannot serve God whom you do not know. Kaya patuloy pa rin. Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. So patuloy natin siyang hanapin. At hindi, pag natutunan natin siya, paglukuran natin, tsaka natin siya mahal. Favorite Bible verse? Bible verse, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Whatever you do, whether you eat or drink, do it for God's glory. Why?
Siyempre, kahit anong gagawin mo ibibigay mo sa Panginoon. Kahit kumakain ka i-offer mo pa rin sa Panginoon. Amen. Thank you, Brother Amen. Angel. Thank you, Sister Jenny. Hi, good afternoon. Ako nga pala si Jane Ramos. Member ako ng Domus Nazareth Renewal Community sa St. Francis. When did you find the NRC? Nag-start ako DNRC, alam ko 2007. So more or less ilang years na yon. So kayo na Opo. mag-mathematics diyan. Who invited you? Actually, parang sama-sama lang ako kay Sister Melda. Parang pag pupunta kami sa office, after nun, dumidiretso kami sa Domus din. Nakita ko maganda yung nila, yung program, yung talks, then pati yung mga tao doon. Then, dire-diretso na ako nag-attend ng prayer meeting every Thursday. What are the things that makes you keep coming to the NRC? Sinasabi ko nga na kasi meron naman kasi ako dati na community na natin pero this one, itong community ng Domus is yung parang series yung kanilang mga talks, tsaka may program sila na talaga sinusunod din. Siyempre, parang ang nakita ko, nag-grow ko dito sa community na to. How the NRC changed your life? Malaking bagay na naka-join ako dahil sinasabi ko gradually, although siyempre meron na akong past experience nakuha sa ibang community, but sa DNRC dun po mas lalong na nag-grow ako doon dahil because of the function na binigay sa akin. Of course, hindi ganun kadali sa umpisa dahil kasi siyempre wala akong alam about doon sa role na hinawakan ko, but since by guidance ng aming leader na si Brother Angel, of course natutunan ko rin naman din spiritual growth andun na kay transformation. So importante kasi natatransform ng isang tao pag nasa isang community at yun, ibig sabihin may effect yung pag-a-attend ko doon at talagang mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Yes. Message to everyone. Ang message ko ay napaka-blessed po ng lahat ng nag-join sa isang community dahil hindi naman ito napapag-aralan sa school. Yung mga natutunan sa isang community like Domus Nazareth, hindi siya ganun kadaling. Yung kumbaga ang transformation, hindi pwedeng overnight. It takes you gradual change. Then yung mga talks, kailangan, syempre, pag lagi mo nang nare-remind ka, that gives you a way of transforming yung attitude, yung character ng isang tao. So yun, napakalaking bagay dahil dito na ako nag-stick sa Domus. And I hope, kasi nag-edad na senior na, I hope sana nga hanggang sa andun pa rin ako sa community, nandito pa rin ako sa Domus dahil hindi ka pwedeng talon ng community dahil siyempre hindi mo na maiwanan yung mga kasama mo dahil magkasama kayo ba talaga sa hirap at ginhawa nga, diba? Yes. Ayun lang. Favorite Bible verse? Favorite Bible verse, ang dami. Huh? Una-una kong nakuha yung 1 Peter chapter 5 verse 7, yung cast all your cares because yung parang i-surrender mo kay Lord, cast all your cares because He loves you, because He cares for you. Kumbaga sa kung ano man ang pinagdadaanan ko, yun ang pinanghawakan ko, pinagdadaanan ko mga trials, surrender ko lang sa Panginoon because alam ko mahal ako ng Panginoon. Lahat tayo mahal kung alam lang natin kung gaano niya tayo din kamahal, hindi niya tayo pababayaan. Yes, thank you, sister. Hello, I'm Brother Boyet Venezuela.
a member of DNRC since 1987. Sorry. Ano nga bang taon yun? 1997. Sorry about that. Matagal-tagal na nga. Who invited you, bro? Actually, nakita ko lang yung ads ni Brother Arnel, yung Bible overview sa EDSA Shrine. And sa EDSA Shrine, doon kasi ako madalas mag-church. Then, nung nagsimba ko, one time nakita ko yung ads ni Brother Arnel sa EDSA Shrine. Starting yung Bible overview on August 21. Kaya hindi ko makakalimutan yung date. August 21. Grabe. Sa St. Francis. Tatandaan nyo pa talaga. 1997. What are the things that makes you keep coming to the NRC? Sabihin natin nag-umpisa yung kay Brother Arnel kasi I already knew Brother Arnel sa Tarlac. Dahil doon ko pa nakilala siya from seminar. Nag-seminar ako ng CLSS sa Tarlac pa, and then yung growth, yung maturity, si Brother Arnel lang yung speaker. Siyempre, doon ako nainganyo sa kanya. Nainganyo ako dahil napakagaling na speaker. Talagang makikita mo yung gift. Although noong time na yun, hindi pa ako nakaka-recognize ng gift. Pero nakita ko yung style niya, mostly yung humor. Siyempre yun ang nakaka-attract eh. Pag umaten ka, yung humor, yung walang, sabi natin, yung no dull moment, lagi siyang may papatawa. Kaya nung nakita ko yung advertisement niya, I made it to the point na umaten sa St. Francis. How the NRC changed your life? Marami. Siguro I was attending church naman noon kasi yung mga parents ko sila talagang church server, lector, lalo na yung father ko sa Quiapo, Santa Cruz, and siguro yun yung naging way para mag-attend ako lagi ng simba. Tapos nga nung buhat yung nagkaroon ng DNRC, lalo lumalim yung aking spirituality, I'll say, dahil because of yung mga talk plus yung community. Kasi siyempre pag involved ka na, kahit yung involvement ko noon hindi pa ganon, kasi nag-umpisa ako sa music ministry, although yung aking role muna is tagalatag ng acetate. Ganon. Ganun lang, Oh, okay. Tapos kasi nabutan ko yun yung mga old music ministry, sila Brother Dong, sila Brother Robert. Kaya ibang mga nauna sa akin, siguro ilang previous years. Kaya yun ang una kong siyempre, presenta ako, I want to help. Yun yung way ko para tumulong. Taga-acetate, ako rin yung gumagawa ng lyrics sa acetate. Ako na rin yung Pagpa-flash. flash. Yup. Message to everyone. To the community. To the community or pwede din sa kalahatan. Sige. To the community, let's continue to study. Yun lang naman Patuloy tayong mag-aral. Patuloy tayong kilalanin yung Panginoon. Dahil sabi nga, never ending yung pag-aaral. At yung pagkilala sa Panginoon, talagang tuloy-tuloy yan. Hanggang sa huli. Hanggang sa huli yan Na yun yung way na para lalo tayong lumalim sa Panginoon at lalo natin makilala yung mga kapatid natin. Kasi sabi nga, doon tayo matututo Hindi lang naman sa mga speakers, sa mga talk, matututo tayo. We will learn from our brothers and sisters. Lalong-lalo na yung mga learned. Saka, hindi lang naman learned.
pati yung mga buhay ng ibang ating kapatid. Ganun din, siyempre sa pangkalahatan, magandang maka-involve tayo sa mga community. Favorite Bible verse? Favorite Bible verse, parang hirap nun Madami ba po? Marami, pero Pick ka na ng the wala best, naman akong yung gustong-gusto mo na ano. wala naman akong specifically Bible verse na favorite kasi ano naman yan, message sa sarili ko ito yung makakakita ko ng message verses. Pero ano yung pinaka nag-strike sa'yo talaga na ano? Na Bible verse? Yung striking sa'yo? Siguro about prayer, yung Matthew 7:7, when you pray, go to your room. Go to your room. Yung Why? Father. Oo. Because sabi nga, your Father, you will only hear you. Hindi mo na kailangan ipakita yung prayer mo. Parang very profound yung meaning nun na yung nagdasal ka, sabi, nakikinig yung Ama. Hindi yung kala mo ikaw lang yung nandun, pero the Father hears your prayer. Yes. Go to your room. Oo, amen. Thank you, Brother Boyet. Sister Ding Casabon. Lakasan, lakas. Nakatira sa Makati. Pinagkaisahan. I'm 76 years old this coming October. Ngayon, may 3 akong anak. Tapos, lahat sila may awang Diyos, puro na may trabaho. So, ako, wala na rin ang husband ko. Happy ko ngayon gumala ng gumala. When did you find the NRC? Ay, matagal na. 29 years ago. Doon ako nag-umpisa, nag-CLSS. Doon ko na-meet si God, Holy Spirit, si Jesus. Doon ko mas lalong na ng malalim, nakilala. Then, mula noon, nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Natigil lang nung panahon na nagtatrabaho ang mister ko, sumasama ako sa out of town kami dahil yun ang trabaho niya, out of town din kasama ako. Doon minsan ang bansag sa amin noon palitaw kasi lilitaw kami sa community noon, pero tuloy-tuloy pa rin pag wala kaming work, nandoon kami. Sabi ko noon, hindi pa ako. Yung calling sa akin ni Lord, hindi ko tinanggap yung umawak ng posisyon o what. Kasi hindi ko, yung time, hindi ako consistent sa time ko. So, ganun ang nangyari. Tapos natigil lang ako nung, itong pandemic na nawala tayo. Yun, doon na tigil ako. Pero bukod doon ko talaga nakilala ang kahit na nag-pandemic noon, ako tuloy-tuloy pa rin ako ang pagdadasal ko, ang pagsisimba ko. Binawal ang senior citizen noon, pero nagsisimba pa rin ako. Nagpipilit magsimba kasi malapit ang bahay namin sa Guadalupe Church. So, yun ang nangyari. Tapos bago noon, binigyan na ako ng posisyon sa Domos. So, iniyakan ko yun. Kasi ayaw ko sana. Pero dahil sa teaching, dahil sa yung calling ni Lord talaga, kahit hindi ka, kahit pumayaw ka, pag si Lord na ang tumawag sa'yo, hindi ka makasabing no. Yes talaga. Yes to the Lord. Basta para kay Lord. So, hanggang sa duman ako sa training, mga seminars, mga retreat. So, nahubog ako doon sa ganoon hanggang sa natuto akong mag-talk. Binigyan ako nila ng talk, ng worship. Doon ako nag-grow spiritually, lalo na yung faith ko lumalim ng lumalim. So, nung nandun na ako,
hindi ko alam, tinawag pa ako ni Lord na lumabas, hindi lang sa Dumus community, may ibang community, nakarating ako ng Pangasinan at saka dito sa Tagaytay, Cavite, Dasma, nagtutok ako doon. So, ang akala ko noon, andun yung kaba, kasi ibang community yun eh. Pero dahil kay Lord, sabi ko, hindi ka pala pababayaan, wala kang dapat ikakatakot. Basta para sa Panginoon, wala kang dapat ikakatakot. Sabi ko. So, okay naman noon. Nag-enjoy din naman ako. Nag-biyahe. Pag inimbita ako, hinahatid sundo naman ako sa bahay. Kasama ko, brother, husband ko pa noon. So, yun ang ano. Nung matagpuan ko si Lord, kahit na, sabi nga, lumubog, lumitaw ang ano namin sa community attendance. Pero, kay Lord, hindi ako bumibitaw, hindi ako lumulubog. Lagi akong nakalitaw kasi ang prayer ko nasa heart ko na eh. Nasa heart ko na si Lord eh. Tinanggap ko na siya ng buong buo. Yung mga teaching, yun ang nagturo sa akin, yun ang nagpalalim sa akin. Lalo na kapag binigyan ako ng talk. Siyempre, iaano mo yun eh sa sarili mo. Ia-absorb mo yun. Kailangan mo talagang anong tawag doon, yung kung ano nga yung natutunan mo, absorb. Yun ang i-ano mo sa sarili mo, i-apply mo. So yun ang nangyayari nung una umiyak ko. Ang hirap. Ang hirap transformation ba ang tawag doon? Ang hirap, masakit. Conversion, transformation. Conversion. Oo. Conversion ba yun? Conversion, transformation. So, ang hirap. Nahirapan din ako. Yung mga halos unang mga araw ko ng ano ko, pag ano ko sa domo. Nung unang pagtanggap ko kay Lord, sabi ko, ito pala yun. Ganito pala siya. So, ang ugali ko dati, hindi garapal eh. Garapal ang ugali ko. Hindi ako, anong tawag dito? Hindi ako mabait. Oh. Talaga? Hindi ako mabait. Talaga? Ang sabi nila sa akin bukod sa materialistic, ano ako yung may pagkamaldita na strikta. Ay. Ganun ako. Grabe. Sa bahay, sobra kong sino. Sobra. Huwag lang mabago ang cover ng upuan, pag tayo mo kailangan ibalik mo. Ay. Huwag kang makabasag ng baso. Tapos ang bahay ko makabasag ng baso. Ang dami kong bla 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 bla. So kung baga, kahit sa asawa ko, parang anong tawag doon? Parang napaka-stricta ko nga, ganon. Disiplina sa mga anak ko, ganon. So nung makilala ko si Lord, umiyak ako talaga. Umiyak akong todo talaga. Ang dami ko palang kasalanan kay Lord noon. Ang dami kong taong nasaktan nang hindi ko alam na nasaktan ko na pala sila. Na mas minahal ko pa yung mga material na bagay na wala namang buhay, na walang pakiramdam. Tapos itong mga taong ito na nagmamahal sa akin, minahal ko, sila pa yung mga nasasaktan ko. Sabi ko, mali pala yun. Hindi tama. Kailangan pala mas pairalin mo ang pagmamahal sa kapwa, sa pamilya, sa anak, sa lahat. Kay Lord, ganun. So ngayon, unti-unti, sabi nga nila, little by little, na nababago, kaya hindi talaga ako bumitaw. Kaya umabot ako ng 29 years dahil sa kay Lord, ng utang na loob ko ng sobrang pagbago niya sa akin. Sobra talaga. Kasi kahit nanay ko noon, kung may makita akong mali na gawa ng nanay ko, ako nagtatama eh. Yung parang, maano talaga ako, hindi ko alam kung... Parang OC kind of person ba? Hindi naman. Ano ako, stricta masyado. Stricta talaga siya. Metikulosa. Oh, Sila Sister Mel, ano yan sa akin? Ilang yan. Hindi sila pumupunta sa bahay. Kasi nahihiya sila. Yung masyado raw, sabi nga nung mga kapitbahay ko, ang bahay ni Ding, mahiya ang langaw, dumapo daw. Sa sobrang ayos, sa sobrang linis. Pero, ganun ang tao, no? Nung nabalansi ko na iba pala,
Iba pag nasa kay Lord ka, hindi mo naman kailangan pilitin yung ganun eh. Hindi ka naman kailangan maging perfect. Pero kailangan maging perfect ka sa mata ng Diyos, sa kanyang turo, sa kanyang salita, sa transformation mo. Doon mo pagsikapan yung maging perfect ka. Ngayon, sabi nga ng mga anak ko, sa kasambahay ko, Ma, matuto ka kasing magalit, Ma. Inabuso ka na. Sabi ko, hindi na anak, binitiwang ko na yan. Ayaw ko na. Ayaw ko nang makasakit. At ayaw ko na rin ang galit. Kasi sa akin ngayon, ang galit, kamatayan. Once na magalit ka, kamatayan. Ang galit ko, yung sinasabi ko sa galit ko, inis lang. Naiinis ako, napipikon ako. Pero yung galit na galit ako, wala na akong ganon. Kahit sa asawa ko noon kay Brother Ben. Hindi. Nagkamali man siya, ano man ang ginawa niya. Wala. Wala akong basta pinalampas ko lahat na. Tinanggap ko na siya ng buo. Ganyan. Nasa yun na yung heart ni Jesus. Hindi ko naman masabi na talagang pero hiningi ko kay Lord yun eh. Lord, sana maano ko yung heart niya. Yung humility, yung patience, wala akong pasensya, no? Nako. Mayroon akong yung matulungin ako talaga. Generous ako. Tapos mayroon ako yung understanding. Pero yung forgiveness, hindi ko rin masabi na may forgiveness ako kasi hindi ako yung taong nagtatanim din ng galit. So, madali kong mapalampas ang tao. So, nung dito na ako sa community, ito ngayon, tuloy-tuloy pa rin nag-aaral kasi gusto ko pa rin talaga habang nabubuhay ako, habang tumatanda ako, mapapakinabangan ko pa ang salita ng Diyos, matutunan ko pa rin, nagsisearch pa rin ako ng mga, patuloy na nag-i-study pa rin ng mga salita niya. So patuloy pa rin na, anong tawag doon, yung tinatamasa ko ang blessing ni Lord para sa akin, spiritually. So nung mamatay nga nung mister ko, ang daming nagsabi, hindi ka umiyak. Hindi ka umiyak. Kasi andun ka agad yung acceptance. Kasi dinasal ko na yun eh. Dinasal ko na siya kay Lord. Ready ka na. Ngayon, whatever bagyo yata na darating sa buhay ko, kasi yun ang pinakamatinding bagyo na dumating sa buhay ko, yung nawala siya. Pero hindi ko yun iniyakan. Kailan ako umiyak? After 1 year. Doon ko siya na-miss. Nagkaroon ako ng depression. Doon ko na siya hinanap. Yung mga magagandang bagay na nagawa niya sa akin. Yung mga pangit na pinagdaanan namin, naalala ko lahat yun, sis. Pero sabi nga, kung ano yung nakaraan na. So yun ang pinag-aralan ko ngayon. Hindi na ako, tinulungan ko rin ang sarili ko eh. Lord, ikaw to eh. Ikaw yun eh. Ikaw din ang tumulong sa akin nung magkasakit si Brother Ben, nung mawala. Financially, sis, wala kami nun. Pero grabe si Lord, ang support sa amin ni Lord, grabe. Doon ko nagamit yung teaching na sinasabi na kapag nag-bless sa'yo si Lord, hindi anong tawag doon? Hindi advance, hindi late. Pero On time. Yes. Just in time. Oo. Binigay talaga niya sa amin yung kailangan namin na Ay, may guess na to. Ay, wait lang. Who invited you, sis? wala. Wala. Paano mo na Nalaman lang namin na may announcement na may CLSS, si Brother Arnel. So, kaming pang second batch ng CLSS noon. Nagtayo siya ng January, February pumasok kami. So, yun ang na kasi ako nung nasa spiritual na ako nung parang uhaw ako sa mga salita ng Diyos. So, kami mismo mag-asawa, kapag may mga seminar, may mga retreat, kahit sa simbahan, pumupunta kami. So, nag-prex din kami noon, ng marriage encounter din kami. Kasi nga, parang kaming uhaw. Uhaw. So, ganun ang nangyari. Pero mas nag-stick ako dito sa
Domus Nazaret Renewal Community. What are the things that makes you keep coming to the NRC? Ang calling ni Lord siguro. Kasi ang dami na akong community. May community rin akong couples dito sa Cavite. Pero yung teaching kasi ng Domus, diba? Doon ako nahubog, doon ako na-transform, doon ako na-disiplina sa madaling salita. How the NRC changed your life? Paano na bago ng DNRC yung life mo? Yung yung hindi nga kasi ako mabarkada rin. Oh. Oo. Ang kaibigan ko hanggang ngayon, ang best friend ko, 3 lang. So dito kasi sa DNRC, lahat kaibigan lahat ka sister, pamilya Na-feel ko dito yung family. Tapos, yun nga, yung teaching, yun ang nagpaano sa akin. Kasi binago ako doon talaga Ang pangit ng ugali ko A message to everyone with this araw sa community at saka sa pangkalahatan. Ang message ko, siguro mag-invite ako. I-invite ko na lang kayo sa Domus Nazaret Renewal Community, lalo na sa aming LDS, Liturgical Bible Study. At sana matuloy ulit yung binabalak natin ngayon na i-revive ulit yung CLSS. I-continue ulit. Para mas marami pang taong tinawag ng Diyos na i-guide natin. Yun ang ko. Para madipin pa yung faith, para yung anong tawag nun, matulungan ko yung mga taong ligaw. Matulungan ko yung mga taong gumulo ang buhay. Kasi sa totoo lang nung nandito na ako sa spiritual, hindi ko alam kung mission ko yun. Ang dami kong naayos na mag-asawa. Amen. Na nagkakahiwalay, pero napabalik. Yung mga mag-boyfriend na nag-aaway. Minsan hating gabi, alauna, tatawagan ako, umiiyak. Humihingi ng advice. Ganun ang ko. Favorite Bible verse? Boyfriend. Wala akong favorite na Bible. Pero ano yung nag-strike sa'yo ng mga Bible verse? John 10:10. So, why? Bakit? Kasi di ba, ang sa John 10:10 nagsasaad doon na the thief comes only to steal, to kill, and destroy. So dito, to kill and destroy. Di ba? Yun yung pala yung gawa ng diablo. Na nandoon ako doon Nandoon ako. But God comes only to give you life. Life in all its fullness. So yun. Thank you, Sister Ding. You're welcome. Good afternoon, everyone. This is Sister Imelda Figuracion. If I'm addressing this one to members of Domus Nazaret, alam nyo, I am now, this is my I joined 1997 Di 28 years na dito ako sa ating Domus Nazaret Renewal Community as one of the elders. So I'm so happy today that today, September 13, that we are all gathered for our anniversary. So I just hope na sana na-invite namin yung iba pa namin mga kasama para at least magkaroon ng mga memories, di ba? Imagine mo 28 years, what have I done for the Domus Nazaret? Ako ba yung na-transform na with the help of the community? I would say yes, kasi sabi pa, hindi ba merong sinasabi si Lord na there was a time na meron siyang sending by twos. So, though at this time, very seldom do I attend the activities of Domus because I have already my mission doon sa village namin. Spirituality din na lahat ng natutunan ko sa Domus ay talagang ina-apply ko dito. Though mahirap, pero meron talagang umpisa.
Kaya ako yung nag-uumpisa. This is my I think magta-third year na kami by February sa aming pastoral area, which I really initiated to head it. So I thank Domus for all what I have done, for all the seminars, the trainings, para tayo matransform. Yes. So I thank Domus for everything. When did you find the NRC? When? It was in 1997 when I joined the Domus Nazareth. Teka muna nga, paano nga ba ako napunta sa Domus? Kasi alam mo, may iba-ibang pamaraan how Jesus will call you for a mission. I got sick. I was diagnosed with colon cancer at that time. So, siyempre, pag nagkasakit ka, hanapin mo ang Panginoon, di ba? Mangangako ka ng pagkadami-daming pangako na I tried my best. Doon ko siya, I started with, actually it's not Domus, yung mga communities like kay Brother Mike, I started from there. From there, naghanap na ako ng community talagang, yung meron talagang where you belong. Kasi yung sa iba, you go there, you go out, walang mga formations na ginawa. So, it was then na I started with Domus Nazareth. So, ang ating pang-head noon, si Brother Arnel Carino. Umattend lang ako doon. Kasama ko yung mother ko. Tapos, siyempre, hindi mo pa alam kung anong ginagawa, kaya observe lang ako. Until one time, pinatawag ako ni Brother Arnel Carino, yung siya ang ating head noon ng Domus Nazareth. Our founder, with Sister May. Then, ang tanong niya lang sa akin, ano daw magagawa ko sa Domus? So, para ako natulala. Parang, ano nga ba? Hindi ko alam. Hindi ako sumagot. Sabi siya kung pwede daw ako, inassign niya ako actually sa finance niya ako inassign. In-accept ko. Sige, sabi ko, okay, siyempre, siguro nandun na yung Holy Spirit, no? Na yun, that was the start na medyo, masasabi ko meron na akong ginagawa dun sa Domus. Yes. Who invited you? Alam ko na, na-remember ko na, yung isang relative ni Brother Teo, yung husband ko, was looking for a venue para ang Domus magkakaroon ata sila ng activity. So, kasama niya ako, sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, ito. Sabi niya, activity ito. So, sabi ko, sige, pwede ba ako mag-join dyan? Ayun. Yun ang start. Naghanap siya ng venue, kasama ako noon, pero hindi naman accidentally, nakasama ako naghahanap, kaya tinanong ko kung ano yung gagawin nila activity. Siguro prayer meeting. Kaya napunta dyan dyan ako napunta sa parish. Dyan kami talaga nag-start na. What are the things that makes you keep coming to the NRC? Kasi noon talaga ang aking second home is the NRC na. Kasi we have every Thursday we go to Domus prayer meeting doon sa Ortigas yan. Ito sa parish ng St. Francis. So, syempre, biro mo ba? Tuwing Huwebes, nandun ka. Kasama mo yung mga members mo. Magkakatapos pa, may kainan pa kami after the prayer meeting. Halos ang oras ko nandoon. Madalas. And dami mga i-assign ka pa. Tapos there was a time na meron ka magiging mag-speaker ka. So, mag-aaral ka. Kaya talaga ang time mo nandoon. Kaya na-love ko na. Ngayon, hindi naman ako doon nakakalungkot, hindi ko na sila kasama kahit sa Zoom kasi nabisi na naman ako dito sa akin. Which is, kasama yun ng project ng Domus. Yes. How the NRC changed your life? Marami. Kasi noon talaga, ang karakter ko talaga nambabata ako ng stapler. Stapler, pagka talaga sasagutin mo ako hindi tama. Kasi may mga staff ako noon. Kilala ako kahit sa family namin, pag nakita nila ako, nagtatakbuhan sila. Hindi ka pwede magpaikot-ikot sa harapan ko at nahihilo ako sa kanila. Yun na ugali ko talaga. Tsaka, pag wala ka sa Panginoon, madali ka magalit. Madali kang,
Marami talagang yun. Ngayon, siyempre, as we go along with the formation, sabi pa, araw-araw binabago ka. Amen. Kaya yun, kaya imagine 28 years na, dapat naman talaga. Kaya yun ang ginamit ko talaga na siyempre nag-form ka dito sa area nyo na mga kasama mo are just mga neophytes sila. Hindi naman sa mga nagsisimba sila, mga religious sila, kaya nga nag-join sila eh. Pero, siyempre iba walang formation. Konting lang, parang nagkakaroon ng commotion na. Kaya sinasabi ko sa kanila, sana meron tayong formation. Yung ugali natin, maayos, sabi ko ganun. Kasi hindi tayo magiging ng Panginoon kung tayo ay mga rebelde. Yes po. A message to everyone. Message to everyone, well, walang pagsisisi joining a community. Each one should have their own community. Dapat mabilong ka talaga kasi doon ka mamomold, doon ka matatransform, at doon mo magagawa yung pinagagawa ng Panginoon para sa iyo. Dapat tayo lahat may mission, kaya tayo create ng Panginoon kasi meron tayong gagampanan dito para do mahirap mag-journey going to His kingdom, pero siguro sa tulong na rin ng mga kasamahan natin na nag-guide sa atin, yun siguro ang magiging sabihin natin premyo natin na tayo ay napunta sa isang community. At huwag kayo hanapin ninyo na kung saan kayo dapat sumali. Yes. Yun ang aking message sa ating mga Favorite Bible verse. Romans 8:28. Yes po. Why? Kasi yun nga, kapag tinawag ka ng Panginoon, kung mahal mo ang Panginoon, mahal ka niya, di ba? Yes. Kasi may mission na binibigay sa'yo. Pag tinawag ka niya, merong ibibigay sa'yo ng mission. Memorize ko pa ba yun? Try. Merciful. God loves those who love themselves and those who are called according to His purpose. Oh, amen. Thank you, Sis Imelda. Thank you so much. Thank you for the time. I'm Mercy Guangpo. Nag-start ako sa Domus noong 1997. I'm part of the music ministry, singing as a soprano. Yes po. When did you find the NRC? Yun nga, 1997, hindi ko makakalimutan kasi I was 30 years old then, and then sabi ko nga, Lord, 30 years old ka daw nag-start. Sabi ko, wag mo naman ako kunin sana ng 33. Oo. Who invited you? Kasi si Brother Arnel, way back in high school, siya yung nag-conduct ng recollection. Tapos talagang hindi ko siya nakalimutan kasi impressed ako sa kanya, sa kaalaman niya. Tapos ang galing niya mag-drawing. So habang nagkukwento siya, nag-drawing siya. So hindi ko nakalimutan si Brother. And then nung nagtrabaho na ako sa URC, yung office mate ko, sabi niya, Merce, tinatanong mo si Brother Arnel Carino. Sabi niya, meron siyang Bible study sa St. Francis. Sabi ko, tama-tama kasi gustong-gusto kong matuto talaga. Sabi ko, parang ando na yung call na. Sabi ko, gusto kong mag-Bible study. So, sabi ko, tama-tama. Ayun. So, umattend kami. What are the things that makes you keep coming to the NRC? Syempre, yung iba rin kasi yung samahan, iba yung friendship. Tapos, kasi iba yung ito yung spiritual group ko. Na hindi ko nakikita sa iba kong ka-friendship. Iba namang area to. How the NRC changed your life? Dami ko natutunan. Tapos yung prayer life. Tapos napalapit ako kay Lord. Kasi ang dami talaga natutunan dito sa community na to. Na-grow ako spiritually. And then, nag-mature din sa pakikisama sa mga tao. Message to everyone. Okay, message to everyone, keep doing what you are doing at tapos tuloy-tuloy lang and just continue and pagpatuloy din natin yung ating samahan kahit na hindi tayo nakikita ng madalas, pero it's good to know na nagbabayad sa atin is pag-ibig natin yung Lord. Amen. Favorite Bible verse? Ako, hindi ko na maalala bigla. Teka, mag-isip ako. Oo, yung maalala mo lang.
Okay. Ang favorite verse ko, kasi sabi ko parang yun ang gusto ko nasa tombstone, tablet pa tawag. Yung I have fight the good fight, and I have been, parang I have been the race, something ganon. okay, oo, yan. I have So, fought the good fight, I have kept the faith. I finished the race and I kept the faith. why? Kasi yun naman ang ano natin, di ba? Yun naman yung journey na sa buhay natin. Every day, every time, struggle talaga yan. Pero at the end of the day, lagi mo sasabihin, as long as you keep your faith to the Lord, masasabi mong successful. Amen. Thank you, Sis Mercy. Nakakayak. Ako po ay si Sister Vivian Advincula. Almost 28 years din ako sa Domus Nazareth. Nag-start ako ng 1999. Kaya ako napunta dito kasi in-invite ako ng kababata ko. Nabalitaan niya, pinabalita pala niya sa akin na may magandang speaker doon sa Pilcomsen. Pilcomsen pa yan Diyan sa malapit sa Ortigas, katabi ng Robinson Mall. Ayun. What are the things that makes you keep coming to the NRC? Kaya ako laging pabalik-balik sa DNRC mula nung inibita ko noong 1999. Kasi marami akong nakukuhang life lessons. Lalo na yung sa mga scriptural reading at mga sa formation. Yan. At saka magagaling ang mga speaker na naiimbitahan. At yung aming pinaka-servant leader ay napaka-galing, si Brother Arnel. How the NRC changed your life? Yung pagbabago sa buhay ko, binago ng DNRC ang buhay ko. Lalo na yung pag-uugali ko. Siguro dati masyado kong kimi, hindi nakikipag-usap sa mga tao. Pero pagdating ko dun sa Domus Nazareth, tinuruan kami. Hindi naman dahil sa kimika na hindi ka nagsasalita, kundi syempre gusto mo na i-voice out yung ano mo, pero sa tamang paraan. Dahil sa aming character formation, ayan, nababago ako unti-unti. Message to everyone. Message to everyone. Sa aking kako DNRC, masaya ako na naging parte ko sila, para kung silang second family, mga kapatid. Minsan nga mas close ka pa sa kanila kasi lagi kayo nakikita. At saka, ayun nga, yung pakikipagkapwa, paano makipagkahalubilo sa mga tao kasi iba-ibang ang mga ugali. So, maiintindihan mo na kung paano makitungo sa iba't ibang klase ng tao. Favorite Bible verse? Favorite Bible verse? Ecclesiastes 7 verse 29. Yun nga, sabi ni God, God made us simple and plain, but we make it complicated. Why? Ayun. Kasi naaayon ngayon yan sa sa ating napapanahon. Kasi nakikita nyo naman sa FB, di ba, yung mga status, complicated. Bakit complicated? Tayo lang naman ang gumagawa. Pwede mo namang gawin ang buhay mo na simple at maayos. Bakit mo ito-complicated? Ito-complicate. Thank you, Sis Vivian. Thank you po sa inyo. Good day, brothers and sisters. Ako po si Jenny Awit. Naging member po ako ng Domus Nazareth sa pagkakaalam ko noong 2018 or 2019. Bali yung nag-invite po sa akin ay si Ate Flosser. Naging member po kami kasi ng ng Grand Choir ng St. Francis of Assisi. Tapos na-dismantle po yun. And nung time na yon is pag-alagala po ako ng Shangri-La. Nakita niya ako and then tinanong niya ako na, "Sis, anong ginagawa mo ngayon?" Sabi ko, "Wala, te." Sabi niya, "Gusto mo mag-join sa sa music ministry ng Domus?" Sabi ko, "Sige, okay, te." Tapos may binigay siyang date sa akin and doon nag-umpisa po ang lahat.
And what are the things that makes you keep coming to DNRC? Siguro yung pabalik-balik ako ng DNRC sa spiritual life ko. Kasi doon talaga na-develop yung aking pananampalataya, naging grabe yung pag-convert sa akin. Kasi nung time na yun, syempre pag hindi pa natin kilala si Lord, kung ano yung gusto natin is, yun yung masusunod. And how the NRC changed your life? Marami. Pag times na, syempre ako parating irritable. Tapos, parang ayaw kong makinig sa mga nagpapayo sa akin. Kung ano yung gusto ko is, yun yung masusunod. Pero nung time na uma-attend na ako ng DNRC, doon na-develop yung aking spiritual life, yung prayer life ko. And message to everyone, keep faith lang. Yung faith po natin is kailangan natin palakasin kasi si Lord lang naman talaga yung ating guide. Siya lang yung gigiya sa path na dadaanan natin. And favorite Bible verse, yung Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan talaga yung pinanghahawakan ko ever since. Kasi parang ang lakas ng word ni Lord siya na kailangan tayo sa kanya. Sumunod tayo sa landas niya. At saka hindi niya tayo bibitawan. Yun po. Thank you. Ako ay Sinisita Corbelion, edad ng 78 years old at married at separated. At yun lang. When did you find the NRC? Kailan mo nakilala yung DNRC? If I remember, basta mga 24 years na. 24 years. Wow, tagal na. Who invited you? Sister Dean Kasabot. What are the things that makes you keep coming to the NRC? Ba't pabalik-balik Yes, ka na? because God is a great God. At saka marami siyang binago sa akin at binago niya ako. Para lumago sa spiritual, talagang habang buhay ako hanggat may lakas, talagang palagi ako mag-attend ng sa Domos. How the NRC changed your life? Marami. Sa attitude, sa pananampalataya. Attitude ko kasi dati, para madali ako magalit. At saka mareklamo. Parang gano'n. Tapos walang tiyaga. Ganyan. So ngayon nagkatiyaga na. Oo. Mahaba na yung pasensya. Parang may pasensya pero yung tiyaga ba na lalo maghintay. Gano'n. A message to everyone. Message mo sa lahat. Paano yun yung sa DNRC. message ko na ang bawat isa sa atin ay talagang mamuhay na may Panginoon sa puso at isip. Palagi na sa puso talaga ang Panginoon kasi siya talaga ang gumagabay. Ako, tumatanda na ako talagang ang Diyos palagi sa aking puso at isipan. Pagkagising ko sa umaga, good morning Lord. Thank you for waking up sa panibagong umaga, sa buhay na patuloy niya pinagkaloob sa akin at sa kalusugan. Palagi ako nagpasalamat. Kahit saan, kahit oras-oras. Basta talagang nagpasalamat ako. Kahit saan ako pumunta, kahit ano man ang gagawin ko, nagpapasalamat ako. Magbiyaya man o wala, na minsan may mga circumstances, pasalamat ako kasi minsan yung mga bad circumstances kasi nagbibigay ng nagbigay ng lakas. Ano ba tawag doon? Lakas. Hindi, lakas. Nagbigay ng balita ba na, uy, baguhin mo ito, hindi pwede itong gano'n. Parang gano'n. Ano ba tawag sa words na gano'n? Oo. Nag-change ng attitude? Hindi. Gano'n ba? Yung, basta may Holy Spirit na nag-guide sa iyo ba? Yung gano'n na. Favorite Bible verse? Meron ka bang favorite Bible verse?
Ano yung nag-struck sa heart mo na mga Bible verses? Meron ba? Yung ano talaga, hindi ko nga sa talagang palimala. Seek like first the kingdom of God and His righteousness. Ayun. Ano, Why? Bakit yun yung favorite Bible verse mo? kasi palagi mo talaga yan nasa isip ang ano mo, ang Panginoon. Diba? Tapos, palagi mo hanapin yan kahit saan ka. Palagi mong imbitahan sa buhay mo. Oo. Sige, thank you, Sisita. Good evening. Hello, good afternoon. Ako po si Mervin Jan Bacayo. Thank you, Jenny, for inviting me to create this video. So, when did you find DNRC? When? I think nung September 2016, may flyer noon sa St. Francis to join the Jesus Encounter Seminar. Who invited you? Wala namang nag-invite. I contacted Brother Paul sa details ng Jesus Encounter kasi parang very few days na lang ata yun. What are the things that make you keep coming to DNRC? I think for me, yung sense of community and sense of having a purpose to learn and to love. Kasi nung wala yung Domus, yung aking renewal or yung aking charismatic sense of being a Christian, hindi grounded, hindi pa na paano ba? Sa tingin ko kung walang Domus, mahirap mag-journey. So, nagpapasalamat ako sa Diyos na nakilala ko yung Domus Nazareth. How DNRC changed your life? I think it helped me take that right path with the teachings of the church as well as the traditions, and also call to study and call to prayer. Message to everyone. I think my message to everyone is to live the life that God has expected us to do. To be of service to many people, to carry our own crosses, and to be like Jesus to one another. Favorite Bible verse? I think for me it's the 2-word verse, Jesus wept. It's very few words, but it was very meaningful. His humanness, still it's being God. He wept, he cried. And that resonated to me because I get affected a lot with me being a human, na tao lang ako, pero may sense of direction ako on where I should be going or what should I be doing. Again, salamat, Sister Jenny. God bless everyone and have a good day. See you soon. Bye-bye. Ako po si Brother Dong Zamora, taga dito sa Valenzuela. At ako ay naging member ng Domus Nazareth Renewal Community, I think many years ago. Paano ko natagpuan ng DNRC? Ang una kong sasagutin is the number 2 question. Who invited you to DNRC? Kasi ang nag-invite sa akin is Brother Arnel himself, the founder of the Domus. Kasi madalas magkita kami
sa mga fellowships, sa mga prayer meetings, nakikita niya ako. Tumutugtog kasi ako sa iba't ibang community that time. Tapos, lagi kami nakikita niya ako. Tapos natatandaan niya yung mukha ko. Kaya, one time, sabi niya sa akin, "Brother, pwede ka ba ng ganitong araw? I think that's Monday." Sabi ko, "Okay lang po. Gusto ko sana kita kang isama sa Domus," sabi niya, sa aming community. Sige po, sabi ko sa kanyang ganyan. And then, yun nga, sinama niya ako sa Domus sa White Plains. Yun ang unang venue for the prayer meeting. Yun na rin ang bahay ni Brother Arnel. I still remember what Brother Arnel said. "May uwi akong tao," sabi niya ganoon. Sabi niya, nakikita ko siya kahit saan. Kung saan ako magpunta, nakikita ko, nandoon siya. Sabi niya, "There must be something in him." Sabi niya. Kaya inuwi ko na siya dito sa Domus. Ayan. And the rest is history. Naging isa ako sa miyembro ng family ng Domus. Napakasaya sa Domus. Napakaligaya. Mga taong, mga kapatid natin na nakasama namin noon. Buhay na buhay kami. Talagang masiglang-masigla ang community. And then, ano ang mga bagay na pinahalagahan ko na natutunan ko sa Domus hanggang ngayon? I think it is the powerful preaching. I think it is the powerful preaching of Brother Arnel. Kasi iba yung pagtuturo niya. Talagang tagos talaga sa buto. Sabi nga, di ba, ang salita ng Diyos ay parang double-edged sword. Talagang tatagos talaga sa iyong kailalimiman. Matindi ang sermon ni Brother Arnel. And then, yun din ang nagpabago sa aking buhay. Yung mga turo ni Brother Arnel na ginawa akong direksyon at standard sa aking buhay. Lagi niya sinasabi, walang coincidence sa buhay. Lahat na nangyayari, lahat na dumarating sa buhay natin, nasa plano ng Diyos yun. Lahat ay nakatakdang mangyari. Ang mensahe ko sa mga members ng Domus, magpatuloy tayo at isabuhay natin, i-share at isabuhay natin ang aral ng Domus. Anong aral ng Domus? Pamilya ang aral ng Domus. Family and leadership. At sa verse na favorite ko, ang napili ko, favorite ko, na verse from the Bible is the Mark 10:43-45. Sabi doon, "Whoever wishes to become great among you must be your servant, and whoever wishes to be first among you must be slave of all. For the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many." Yun ang natutunan ko talaga sa Domus. Ang maging leader, yet servant of all. Yun lang, sana muling mabuhay ang Domus Nazareth Prayer Meeting every Thursday sa St. Francis. Pangarap ko na magsama-sama tayong ulit. God bless. Memories are treasured. They are precious. Thank you, the NRC, for having me and offering me a second family. Thank you for the teachings that helped me grow, most especially with my spiritual life.
Thank you for molding me to be a better person and to be more closer to God. My only prayer to our community is God will protect us always, that even though we not often see each other, He will increase our faith by our chosen communities where we are engaged right now. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your wonders of old. I will ponder all your work and meditate on your mighty deeds. Psalm chapter 77 verses 11 to 12. Brothers and sisters, it is not accident that we met each other. It is God who wills it, because He wants us to be productive, most especially to spread His good news and touch lives. We are in different places, but in our hearts there is God. It is our goal to be Christ-like. We are now His disciples, not His servant, because we strive to be like Him, although the process is quite rough, but we still manage to walk the path that He lays at us. Let us continue to journey spiritually, share His teachings, and be a channel of Christian faith. As what in the book of 2 Timothy chapter 4 verse 2 says, "Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching."
Mugbak. Bakit? Natatalo na Team Joe!
ang community, guys! If you like my video, please click the like button, comment, and share. And if you are new to my channel, please subscribe and hit the bell button to be updated. Thank you for watching Jenny's Ordinary Stories. See you on my next vlog. Don't forget to smile always. God bless us all.